So, Germany versus Serbia, tapos USA versus Canada. Well, yung USA, dahil may nabasa ako na kulang din ng tatlong player. Sila Brandon Ingram ata yung wala dahil mga may sakit ata. So, kulang. Yun, siyam lang sila naglalaro. For the first time, kaya pala ginamit yung Kessler, no? Pero yun na talaga yun, no? Dahil sa kulang sa size, si Jackson Jr. lang yung kanilang malaki na traditional bigs. Traditional bigs kasi ano isa sa main weaknesses niya is yung shooting. Okay? Kasi siya yung athletic na big guy na can drive. No, meron siyang post moves, meron siyang drive, meron siyang ball handling skills, pero yung shooting skills niya suspect. Sa international basketball, kahit big man sumushoot. No. At saka syempre, mabalik ako dyan, hindi ka pwedeng mag-rely lang sa pace Kailangan makontrol mo muna yung rebound, makontrol mo muna yung bola bago mo kontrolin yung pace. Yun yung na-realize ko rito sa World Cup na hinost dito sa Pilipinas na mas ano yung coverage, mas malinaw yung TV coverage kasi dito sa Pilipinas ginawa. Hindi kagaya dun pag sa ibang bansa, minsan nagkaka-technical problem. So dito, kita mo na kailangan makontrol muna yung bola, then makokontrol yung pace. So, USA controls the pace, pero out-rebounded sila. Hindi sila makakuha ng offensive rebounds. At saka nawala na yung kailangan din kasi sa FIBA, disruptive ka. Diba? Disruptive ka. Minsan nga kailangan hindi kailangan lang na guluhin mo yung opensa ng kalaban mo. Disruptive ka dapat. Kasi pag nakashoot yun, okay? Kasi pag nakashoot sila at kulang kayo sa size, pag nakashoot sila at kulang kayo sa size, pinupuwersa nyo silang pasetin yung kanilang depensa. Yun lang ibig ko sabihin. Kasi pag nakashoot yun, pag nakashoot sila, or nasa kanila yung bola, alam mo, hindi kayo naka-force ng steal, hindi kayo naka-force ng turnover. Kahit tumama sa ring yun, tapos na-rebound nila, set up yung depensa nila. Half court, usually nakaset yung depensa. Whereas kung nakakuha kayo ng steal from the backcourt, pang naagawan nyo sila, layup o dunk nyo. Yun yung problema ng USA. Which is, hindi naging problema ng USA from 2007 to 2016. Kasi nandun yung mga players silang perimeter defenders, Westbrook, Billups, yun Andre Iguodala, di ba? So yun yung mga defenders nila na pag hawak mo yung bola, guguluhin ka talaga. Yun yung ginawa nun. Kagaya nyan, USA versus Canada. Kompleto yung Canada. Plus itong si Dillon Brooks, sinuwerte. Magaling na swerte pa. Now, 39 points. 39 points itong 39 points itong si Dillon Brooks. Powered Canada to a bronze medal finish. At saka medyo na-demoralize na yung aminin natin na demoralized na yung USA magmula nung natalo sila sa Germany nung semis. Okay, yung sa Lithuania okay pa kasi nakabawi sila After nilang matalo sa Lithuania,
nakabawi sila against Italy, tinambakan nila yun. So, okay lang. Pero itong Germany, semifinals to, parang hindi na sila makarecover, plus kulang pa sila ng 3 player. Yun yung nabasa ko. Basta ang alam ko lang, si Ingram yung isa dun sa wala. Alam naman natin na malaking tulong dun si Ingram sa depensa, sa perimeter, at saka rebounding. Kasi kagaya nun, di ba? Dahil wala silang malaki, si Paolo Banchero yung napupwersang bumantay doon sa malaki. Oh. Tsaka si Austin Reeves, kahit magaling shumot, magaling umiscore, naging question naman na naging suspect naman yung kaya niyang bumantay ng bigs. Okay? Kaya niyang bumantay ng gwardiya kahit nakapost. Pero pag yung center power forward na yung babantayan niya, yun ang mismatch. Yun ang questionable. Laging mismatch doon kasi maliliit sila, wala silang size eh. So, yun yung lahat ng sinabi ko, yun naman yung ginawa ng Germany. Okay? Naging disrupt yung game against Serbia tsaka Serbia tsaka Germany. Yun yung magandang panoorin kasi yun yung disruptive. Nagkakapisikalan. Okay? Grabe yung depensa nila. May mga times na nakakakuha sila ng bola at naiko-convert nila into points. Pero ang isang nagpanalo doon sa Germany, when Serbia goes small ball, no? Nung tinanggal nila yung sentro nila, yung number 9, medyo doon sila nahirapan kasi nung pinasok yung number 9 ng Germany, yung Voigt ba yun? Yun yung naging big difference sa kanila, na control yung boards. Para control yung boards, ang gagawin lang bibigay niya kay Schroeder. Si Schroeder yung nag-orchestrate ng play, o kung nakaupo si Schroeder, yung ibang gwardiya nila. At saka yun na yun, requirement yun, yung big man nila can shoot the 3-point shot. Yung number 9 nila, yung Voigt, yung number 9 ng Germany, yun ang naka-shoot ng pamatay sunog na 3-point shot dun sa corner, sa left corner, 3-point shot. So imagine niyo kung dito sa atin, kung kung maalala niyo si Mick Pinisi, di ba? Di ba? Si Mick Pinisi is sentro yung laro. Pero sentro yung laro niya, stretch 5. Kung maalala niyo si Mick Pinisi, sentro siya, pero komportable siyang tumira sa 3 points. Kaya nga sinama yun sa earlier edition ng Philippine team, si Mick Pinisi. Di ba? Kasi yun yung niya, big man na pwedeng tumira. Aside from may inside move siya, meron siya talagang 3-point shot. So yun yung ang panalo sa Germany, yung big man nila, kasi out-rebounded nila yung Serbia. At mabanggit ko lang na sa Serbia, yung tanggalan ng kidney is Serbian player, yung number 28 nila. So yun yung sinasabi ko nung nakaraan, di ba? Kung yun, mga player na yan is nasa kondisyon, naglalaro professionally, hindi naman niya gusto at hindi naman niya inaasahang matatanggalan siya ng kidney. Natanggal, di ba? So dapat alam din natin kung kailan tumigil sa paglalaro. Mabanggit ko lang kasi for health and safety reasons. Wag na kayong dahilan na papawis lang kasi yun tingnan nyo. Hindi natin alam kung makakalaro pa ulit yun. Then natanggalan ng kidney. Sana nga makalaro pa siya. Basically yun lang, di ba? Maganda yung naging laro ng Germany.
Maganda yung naging laro din ng Serbia. Kaso lang, out-rebounded sila eh. Humabol sila dahil mga 3-point shots, mga execution nila, may mga nasushoot sila, higher percentage shot, pero yung rebounds. At saka syempre yung yung Wagner brothers, yung si Franz at saka yung kapatid niyang si Moy Wagner, ano yun, wing players yun. So yun na nga sinabi ko na before sa earlier vlogs ko na dapat magkaroon tayo ng size on the small forward position. Kailangan magkaroon tayo ng size to help the bigs para tulungan si Japet, si Junmar at kung si AJ Edu na kumuha ng long rebounds. Kasi tingnan nyo, pag tumira ng 3 points yun, ang talbog ng bola mahaba. So pag nag-bounce yung sa ring, dapat point guards, shooting guards, and small forwards must rebound the ball. At kasi pag na-rebound yung bola, triggered na yung pass break eh. Pass break and secondary break, yun yung natitrigger. So yun lang yung nakita kong maganda rito sa FIBA kasi pag nakuha long rebound yun, advance mo na lang yung bola eh. Advance mo na lang yung bola. Then kasi may mga players naman tayo na athletic at magaling dumiskarte sa fast break eh. Diba, marami na tayong players na skillful. Minsan nga sa tingin ko mas skillful pa yung player natin eh. Kaso ang problema lang, ang Pilipino kasi maliit. At yung mga German is kagaya ng skills ng Pilipino pero matatangkad. So kailangan yun lang. Maghanap tayo ng mga players na skillful na may height. Isa na yun isa na yung may height si BGR, si Brandon Ganuelas Roser. So sana gumaling siya para pwede siya ulit sa Gilas. Yung big man na may tira sa labas, sila Eram, sila Troy Rosario. Ibig sabihin yung may tira sa 3 points, di ba? Yung mga nabanggit kong player, yun yung mga may tira sa 3 points. Yun yung may 6'7" ng height na may tira sa 3. Malaking difference na yun. Kasi kita nyo yung mga Wagner brothers, sa tingin ko ang height no 6'7", 6'8" eh. Hindi nga sila power forward, central, small forward yun eh. Yun, wingman yun. Small forward yun, kumbaga Scottie Pippen, LeBron James ang laro, Larry Bird. And Larry Bird is 6'9". So, yun lang po.